At nandito po yung ating magigiting na mga kadi. Ayan, naggagandahan, nagwagwapuhan. Ayan, lalo na ito. Madam, shoutout. Anong gusto mong i-shoutout? Meron ka bang isa-shoutout? Wala. Ah, wala? O ba nag-alisan kayo? Yung mga ex-boyfriend, hindi, nandito ba yung asawa niya? Delikado ako ah. Ikaw na bahala dyan. Shoutout. Baka may gusto kayo shoutout. Wala yung mga shooter ko sa Manila. Pumunto kayo ngayon. Pakilala ka naman sa mga viewers natin. Nag-shoutout ka, hindi ka nagpakilala. Sino sila? Ryan Apolinar. Ilang years ng kadi? 15 years na. Parang nag-isip pa. O ikaw madam, shoutout. Sino pa mata? Wala siyang isa-shoutout. Ayan, mahihain sila, mahihain. Ayan. Shoutout sa mga shooters na pumutok ngayon sa The Gun Store. Sa mga aspiring na maging grandmaster or hindi man grandmaster, kasi ako gusto ko rin mag-classify, kaya ako naglalaro ng level 3 para ma-classify ako. Sa mga aspiring shooter na maging baka may advice ka po, simple tips para makuha nila. Advice ko lang is sumubay kayo sa mga magagaling kasi doon kayo matututo eh. So at the same time, doon kayo mag-excel unti-unti. Huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya. Okay. Lahat tayo nag-i-start sa mababa, so yun. So pag nakita natin si Sir Gino sa dayuhan, as much as possible, sabayan po natin siya. Ayan idol, maraming salamat sa pagpapunlak natin yung vlog interview. Thank you po. Tingnan natin, batiin natin yung mga tropa. Sir, good morning. Si Sir Roy Mariano, ayan. Si Ma'am. Ma'am, busy nagtitext. Ayan. Hi, good morning. Ayan. Ito yung mga tropa namin sa ito yung mga juniors. Ayan, tingnan natin mamaya kung paano pumutok. Si Sean. Si Car, ayan. Si Ren at si Raihan, ayan. Team Batas Junior. Ma'am, kaway naman po. Ano po pangalan nila, ma'am? Darlene, oh. Taga saan po sila? Quezon City. Saan club po sila affiliated, ma'am? Arms Corps. Ayan. Shoutout, ma'am. Baka may gusto i-shoutout sa mga kilala. Shoutout to my Team Arms Corps family. Ayan. Thank you po, ma'am. Thank you po. Ikaw po yung nag-set up dati kay RPSA? Hindi. Richard? Sa Rosales? Ay, hindi. Si ano yun? Si Kaloy. Yung isa. Yung puto may balbas din. Kamukha lang. Ay, hindi. Pangit. Maririnig ka sir, naka-live to ha. Hindi, joke lang. Uy, joke lang ha. Joke lang. Sige. Ayan. Sir, From Bisaya. ayan, nandito lang din naman si sir. Interviewin na natin. Sir, pakilala naman po sila sa ating mga viewers. Okay. Ano po pangalan nila sir? El Matuloy. Ain Matuloy. Ayan. Oo. Taga saan po sila? Mabini, Batangas. Sa Batangas. So, ayan o. Saan gun club po sila affiliated sir? Batangas Area 5 Gun Club. Ayun o. Shoutout sir sa mga kilala natin. Baka may gusto tayong shoutout. Sa lahat na lang. Sa lahat na lang. Ayan. kayo. Ayan. Sir, thank you po. Thank you sa pagpapunlak ng ating vlog interview. Thank you po. Ayan, para makakita po yung kagandahan natin sa vlog ni Jessar Gun Shooting. Ayan. Hello po. Shoutout ma'am, baka may gusto kong shoutout. Welcome po sa The Gun Store Invitational Shoot. Hello. Ma'am, sabihin mo naman po yung pangalan mo para makilala ka ng mga nagpupugihang mga shooter. Hello po, ako po si Crazy. Oo. Ayan, tapos yung kasama niya, ma'am. Shoutout. Hey po! Shoutout po sa lahat ng shooters. Galingan niyo po. Sino po sila, ma'am? I'm Nelly po. Taga rito po kayo sa... Po. Hindi po. Po kami. Ayan, dumayo lang din sila. Time check, 1:21 AM. Madaling araw. Ayan, so paalis ngayon ako dito sa aming area, dito sa Fairview, Quezon City, going to Batangueño Gatalleros Firing Range, dito po sa may Barangay Adya, Lipa City.
Okay, tingnan natin kung ilan yung oras yung travel time natin since first time natin laruan yun. And let's go guys! Okay, so nakapasok na ako dito sa loob ng SLEX. At dire-diretso ako hanggang Star Tollway. At mag-i-exit po ako sa Lipa City po ako mag-i-exit, going to Batangueño Gatalleros sa firing range. Okay, so time check. Ngayon, umalis po ako kanina sa Fairview, Quezon City, 1:22 AM. So time check, doon ako sa loob ng SLEX, 2:28 AM na po. Okay, so inagahan ko po kasi level 3 po ito. At although naka-squat po kami hanggang bukas, pero nagbabaka sakali po, baka sakaling matapos ngayon. Ayan, so agahan po natin, baka sakaling matapos ng one day. Kung walang gaanong shooter, kung maraming shooter, wala. So masusunod yung squad, matatapos hanggang bukas. Okay, unang stopover, ano muna tayo, magwagwag. Ayan, kape-kape muna tayo. Tamang-tama yung in-stopoveran ko pang gasoline station. Meron siyang, ayan o. Okay, exit tayo sa Lipa. Gagamit na tayo ng Waze. 320. Ayan, Lipa City. Ang Lipa City proper ay kanan. So from exit, kakanan ako. Ibaan Town Trapper, Barangay Kumba, Barangay Adya, alternate route to Ibaan proper. Kanan tayo dito. Kumaliwa. Ayan, dito makakaliwa tayo. Hindi pansinin po itong kanto na to, maliit. Ayan, kakaliwa tayo dito. May nakalagay naman na signage yan, this way to Batangueño Gatalleros. Ayan, pakipot na ng pakipot yung ating daan. Parang sa probinsya lang namin to magkakasya naman po yung dalawang 4-wheel dito. Sukat na sukat po yan. Ano naman, ayan, pero so far hindi naman. Pagkaraan ng 200 metro, manatili sa kaliwa. Okay, so madilim-dilim pa. Inagahan talaga natin. Ganito naman ako umintrada, lalo na pag sa level 3. Kasi sana makuha natin na isang araw lang. Pero ito nga ay world shoot qualifier, so expected to, maraming mga shooter. Tignan natin yung mga, kasi minsan pagka kaya may squad, pagka kasi ganyan na maraming shooter sa level 3 at dinayo talaga nila, kailangan susundin natin yung squad. Makakasingit lang tayo doon sa mga walk-in kung konti po yung mga shooter. Ayan, tingnan natin. So first time natin pinuntahan tong Batangueño Gatalleros dito sa may South Batangas, parting Batangas, Malbar. Nakalaro na rin ako doon isang beses. Ito po yung pangalawa. Dali, balik ko lang yung Waze ko, baka maligaw ako kasi masukal na po itong dinadaanan ko. Masukal na, masukal. Malapit na tayo. So ganito naman yung mga firing range. So syempre as much as possible talaga dapat sa looban, malayo sa kabahayan. Ayan, kaya yung mga firing range na pinupunta natin minsan masukal kasi nga to avoid complaints dun sa mga kapitbahay, kasi kung nilagay mo yan sa maraming bahay mas prone sa mga complaint. So ayos, dilim-dilim. So time check 4:30 AM. Malis ako dun ng alas 2, 1:22 AM. Mga nasa 3 hours
ang aking biyahe. Biruin mo yan, galing ako ng Metro Manila sa Fairview, Quezon City. Madaling araw, wala akong ginagawa ng traffic ha. At mga 3 hours yung biyahe ko. Pero kung umintrada kayo ng tanghali na, nako, traffic. Abuting kayo ng ano, parang Metro Manila siguro, abuting kayo ng mga at least 5 to 6 hours. Ayan, may mga nakatent na dito. Ito na yung bungad ng ano ng Batanggenyo Gatallero. Sino kaya yung mga nakatent na yon? Kasi resort po ito guys, firing range and resort. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. Ito na tayo. So firing range and resort, yung mga nakita natin mga nakatent doon, palagay ko sa resort siguro yon. Ayan na. Ito na yung firing range, kaya lang sarado pa po yung gate. Ayan, masyado tayong maaga at excited kasi tayo tuwing level 3. Ayan, so wala tayong magagawa. Dito tayo muna magka-park. Antayin natin magbukas. Okay guys, antayin natin at maaga pa, i-idlip muna ako konti. Mamaya-maya kita po ulit tayo. Okay guys, nandito na tayo sa harapan ng Batanggenyo Gatallero firing range. Ayan, libutin natin loob nila. So ito po yung harapan ng kanilang firing range. Okay, time check, before 7, wala pa yung registration natin. At nandito po yung ating magigiting na mga kadi. Ayan, naggagandahan, nagwagwapuhan. Ayan, lalo na ito. Madam, shoutout, anong gusto mong i-shoutout? Meron ka bang isa-shoutout? Wala. Wala? O ba nag-alisan kayo? Yung mga ex-boyfriend, hindi, nandito ba yung asawa niya? Delikado ako Ikaw na bahala dyan. Shoutout, baka may gusto kayo shoutout. Wala yung mga shooter ko sa Manila, pumunto kayo ngayon. Pakilala ka naman sa mga viewers natin. Nag-shoutout ka, hindi ka nagpakilala. Sino sila? Brian Apolinar. Ilang years ng kadi? 15 years na. Para nag-isip pa. O ikaw madam, shoutout. Sino pa madam? Wala siyang isa shoutout. Ayan, mahihain sila, mahihain. Ayan. Ayan, so guys dito, ito naman yung area pa rin ng Batanggenyo Gatallero po ito. Extended parking po nila to. So malawak po yung kanilang area. Ayan, malawak po yung kanilang parking. So dito sa parking na to, sa labas nila, may mga additional bay dito. So mayroon daw mayroong 8 bay. Mayroon dito. Ayan oh. Kaway. Yan yung mga kadi natin. Hello. Ayan. So ito, sorry sir. Ito yung isang long course nila. Ayan. So ito po yung labas ng compound ng Batanggenyo Gatallero, pero compound din po nila, area din po nila to. So nandito po yung 8 bay na lalaruan po natin. Ayan, mama explore po natin yung aerial shots. Okay, so ayun, nandito na yung mga batas. Ayan, si Mayor Charlie, saka si Sem. Sir, good morning po. Sir, good morning po. Ayan, si Sem. Ayan, lady shooter namin. Ayun, nandun si ano? Nandun na si... Ganun mo mag-vlog nito. Siyempre, para makarami. Panay na lang ganun. Panay na lang ganun. Wala namang asahan. Ayan. Kaway naman, para ano? Biche, panay vlog, walang asahan. Bagong-bago yung sapatos, parang walang dumi. Ayan. Ito yung kadala dyan, sa pula. Ayan. Okay. So, umaga, wala pang registration, hantayin natin. So, hindi ako nag-solo flight ngayon. Meron akong kasama, Team Batas. Ayan. So, ito po yung mga iba. May mga Magnus na rin. Team Magnus. Ayan si Idol Paulino. Sir, good morning. Ayan. Ayan, so tingnan naman natin yung sinasabi kong compound kung nasaan yung resort saka yung hotel po ng firing range na ito. So tingnan natin. So dito, ayan, may parkingan din po ito guys. Dito ako nakapark kasi maaga ako. Ayan, ito po yung mga ibang hotel po nila. Ayan. Ito po yung canteen. Canteen po nila yan guys. Ayan. Traditional parking.
Okay, dito naman ito yung kanilang swimming pool. Swimming pool. Ito po yung parkingan ng mga naka-check-in sa hotel. Kaway po ma'am, kaway. Oh, yan oh. Ay, pakita yung mukha, naiiya eh. Ay, wala pa tulog, ayan. Okay. So libutin natin. Ayan, ito po yung kanilang resort. So videoin na natin to kasi mamaya doon na tayo sa loob ng mga base. Doon na tayo puputok, so doon naman tayo pupokus. So yung hotel po, ang kagandahan ng concept, maganda po yung concept ng firing range na to kasi nagtayo na po sila ng resort saka hotel. Kasi pagka naglaro po sila ng mga sanction match, yung mga RO po, may accommodation na po agad. Ayan, so karamihan po dito naka-check-in ngayon ay yung mga ating range officer. At may mga shooter din po na naka-squad ng 2 days. Siyempre, hindi 15 stages po kasi to. Usually 2 days. Ayan, ito po yung room nila. Ayan, dito po yung mga araw natin. Ayan. May picture talaga? Sir, ma'am, good morning po. Ito yung mga araw natin. Ma'am, dito po kayo naka-check-in? Yes, dito kami. Ayan, oo, yan. Ay, sige. Opo. Kuya naman, nakaganito pa. Hindi, okay lang kasi bagong magising. Kasi bilag natin ano yung kwarto. Ayan. Thank you po, thank you. Ayan, okay. Then dito sa likod po nila may additional parking po ulit. Ayan. Okay, ito na po yung mga parking na naka-check-in dito sa room. Ayan, so additional parking. Okay, ayan. Nagbo-breakfast na yung ating mga RO. Ayan. Sir, kaway sir. Ayan. Kailangan mo lang mag-breakfast para pampalakas. Ayan, sige sir. Kain po tayo, sir. Ayan, sige po sir, thank you po. Ito rin po yung dalawang RO natin, nagsusolo din sa gilid. Sir, kaway po. Ayan ayan, nagpapalakas sila. Good morning. Ayan, good morning. Okay guys, bago tayo magpunta sa ating registration area, so tingnan muna natin yung aerial shots ng Batangueño Gatalleros Firing Range. Kung makikita nyo po dito sa aerial shots ng Batangueño Gatalleros Firing Range ay napapalibutan po siya ng mga koprahan. Ayan, mga nyog. So malayo po siya sa kabahayan talaga. So ito yung pinaka best area ng firing range na tatayuan. At kung makikita nyo po yung aerial shots, napakalawak po yung area nila. Ang bay nila ay nasa more or less 20 bay. Mayroon silang parking na malawak at mayroon silang sariling canteen. At yung registration area po nila ay na-designan po na maayos dahil tabi po noon mayroon din po siyang kapehan. At air condition din po yung kanilang registration area. At malinis po yung kanilang mga CR. Ayos yung design ng CR nila kasi hindi lang po iisa. Marami po. Since ito po ay hotel and resort, ay talagang nagtayo po sila ng mga enough CR para sa mga shooters at mga guests nila. At kung makikita nyo po guys, yung area ng bawat bay ay malalawak din po. Mayroon pong bay na naka-covered po siya, like dun dito yung nilaruan namin dito sa level 3, may chrono, ay naka-covered po siya. May silong po yung kanyang dun sa chrono area nila. Ayan, so tingnan nyo po yung aerial shots at para ma-check nyo po yung exact area ng ating Batangueño Gatalleros firing range. Okay guys, pasok tayo sa sa registration area. So dito po, ito po yung equipment check. Ayan, ito po yung equipment check. So ang gagawin po natin, pa-register muna tayo bago tayo dito sa equipment check.
May maaga na. Sir, kaway po. Ayan. Sir, kaway po. Ito na yung mga shooter natin. Okay. So mamaya tayo dyan. Dito muna tayo sa registration area. So ang registration area nila dito ay nandito sa loob. Ayan, thank you. Ayan, the aircon pa yung registration room nila. Ayan, ito po yung... Ayun, nakita ko si Sir Kenneth, oh. Ayan, si Sir Kenneth Pante. Sir, good morning. Ayan, siya pa ano dito. Ito yung registration area natin. Sir, nung unang vlog ko, hindi ka nakapag-shoutout. Baka kayo may isa-shoutout ka. Okay lang. Oo, okay lang. Ganyan ulit. Ayan, sige. Sige, sir. Mga kapitbahay namin dyan. Sam, bago pumutok, baka may gusto kang sabihin. Shoutout. Wala. Oo. Mamaya. Ano pa yan? Nagre-ready pa yan. Oh, vlog boss. Ito yung aming magiting na caddy. Nandiyan ako, madam? Oo, nakabayad na ako online. Nakabayad na ako online. Sige. Hindi ko na kailangan ng ganyan. Okay, dito tayo. Ma'am, nakabayad na po ako. Ma'am, kaway naman po, ma'am. Kaway po. Ayan, para makita po yung kagandahan natin sa vlog ni Jesar Gun Shooting. Ayan. Hello po. Shoutout, ma'am. Baka may gusto kong shoutout. Okay na po. Welcome po sa The Gunstar Invitational Shoot. Hello. Ma'am, sabihin mo naman po yung pangalan mo para makilala ka ng mga nagpupugihang mga shooter. Hello po, ako po si Tracy. Oo. Ayan, tapos yung kasama niya, ma'am. Shoutout. Hi po! Shoutout po sa lahat ng shooters. Galingan niyo po. Sino po sila, ma'am? I'm Nelly po. Taga rito po kayo sa... Po. Hindi po. Po kami. Ayan, dumayo lang din sila. Okay, dito tayo guys kasi nakabayad na tayo online. So dito daw yung registration. Okay guys, tapos na tayo sa registration. So ito yung ating registration. Ano naman tayo? Proceed naman tayo sa equipment check. So ganun po ang procedure ng level 3. So always sa registration muna bago tayo equipment check. So punta natin equipment check. Ayan, dito lang din naman ang equipment check nila. Yung pinakita natin kanina. Ay, iba. Dito. Ayan, ayan, nagpapaikot po yung idol ko. Ayan, pura natin. Sa ano po siya? Production optic. Ayan, so yung more details po ng equipment check guys, meron po tayong vlog doon. So panoorin niyo po yung ating vlog doon na na-discuss ko po in details kung ano po yung paano po nila equipment check yung bawat shooter. Ayan, yan yung mga in-charge dito sa ating equipment check. Ang ating mga masisipag at magigiting na range officer. Hi ma'am. Ma'am, dito po ba yung PCC? Yeah. Handgun po dito rin po. Okay. Okay, so dito lang po yung mga rifle, no? Yes. Pin. 2156. Thank you. May PCC po dyan. Dito na lang pag-PCC.
my best advice. Sige, tama naman. Eh, katulad ako, I can shoot both. Actually, pwede rin ako mag-EMA. Hindi daw pag-PCC. Kaso lang, problema, yung mga kasama ko yung sponsor ko. Sponsor ko, PCC. Okay, yan guys, computerized na po yung kanilang equipment. Ayan, ipapakita natin dito, hindi na sila manual. Tingnan natin kung paano nila ginagalaw. Ayan, yung pouch, nilalagay nila sa gilid para nakalagay na sa database. Nilabas ko kahapon. Bumalik ulit. Medyo nag-i-improve po yung system ng ating PPSL. Pin code, sir. Pin code. 1829 na lang, sir. 1829. May pin code pa sila para hindi ma-hack yung ating score. Nilalagyan nila ng security. Para pagka nag-encode po tayo ng score per stages, i-encode po natin yung pin. Thank you, sir. Thank you po. Okay guys, soon i-discuss natin in more details yung ating classifier ranking sa PPSA. So i-discuss natin kung paano tayo mag-classify sa ating PPSA. So in more details alamin natin kung paano maging Class D, Class C, Class B, Class A, Master at yung ating Grandmaster. So ito nga po yung isang included na level 3 para i-include natin doon sa computation ng ating classification na system. So magka-classify ako sa ito nga po yung panimula ng aking vlog na para maipakita ko sa inyo kung paano ako ma-classify dun sa ating PPSA, kung saan regardless kung saan man ako sa classification, kung sa Class D, Class C, Class B, Class A, Master or Grandmaster. Pero papakita ko sa inyo for the sake of vlogging kung paano po tayo umangat man lang sa ating classification. So dito since ito yung isang included sa ating classifier na level 3 na nilaruan ko. So mag-i-interview po tayo ng mga Grandmaster na dito sa ating nilaruan na para sa ganun na makapag-share din sila ng kanilang mga ginawa kung paano po sila na-classify. Ayan, so panoorin po natin sila. Ayan guys, kasama natin ulit yung isang shooter at kilala natin ang ating pambato ng Team Philippines. Hindi ko lang papakilala, banggitin ko na lang yung pangalan niya, Edsel Gino. Ayan idol, so tatanong natin si Idol Edsel kasi yun nga yung vlog content natin, yung classifier ranking ng mga class D, C, B, A and Master, Grandmaster. Siya po kasi ay Grandmaster na, so hindi lang po sa isang division, 2 division po siya Grandmaster. Ayan, so Idol, bala ka na po mag-explain at sa ating mga viewers kung paano ka po na Grandmaster sa 2 division. Start ako ng Open Division, so nag-shoot ako ng Open for almost 20 years. And then, bago lang kasi itong production optics. So, yun, simula nung napasok ako sa CZ. So, nakatry ako ng production optic division. So, yun. Okay, Idol, what age ka po nag-start sa ating Open Division? Nag-start ako 12 years old. 12 years old? Ayan, napakabata. Grabe. Oh, so nung na-classify ka po as Grandmaster sa ating Open Division, since sabi mo nga nauna po yung Open Division ka na Grandmaster bago yung ating production optic. So what age ka po? Nung nag-start ka ng 12, at the age of 12, gaano katagal nung na-classify ka as Grandmaster? Almost 5 years. 5 years. So from 12 years old, after 5 years, 17 years old, ikaw ay na-classify as Grandmaster. Then, yung ating production optic, Idol, at what age ka po nag-start? Nag-start ako 2021 after pandemic. So, yun, 2021 hanggang ngayon, 3 years. Okay, Idol, doon naman, Grandmaster ka na sa production optic. Nag-start ka na 2021.
At ilang months ba inabot o araw o linggo? Ano bago ka naging grandmaster? Kasi pagka magka-qualify ka for your mag-classify ka for your category or classification, at least 2 match. So, simula nag-start ako siguro after 3 months. So, doon ako naging grandmaster. Ayan, oo. Ayan, okay. Sa mga aspiring na maging grandmaster or hindi man grandmaster, kasi ako gusto ko rin mag-classify, kaya ako naglalaro ng level 3 para mag-classify ako. Sa mga aspiring shooter na maging baka may advice ka po, simple tips para makuha nila. Ko lang is sumubay kayo sa mga magagaling kasi doon kayo matututo eh. So at the same time doon kayo mag-excel unti-unti. Huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya. Okay. Lahat tayo nag-i-start sa mababa. So yun. So pag nakita natin si Sil Gino sa dayuhan, as much as possible, sabayan po natin siya. Ayan, idol, maraming salamat sa pagpapunlak natin yung vlog interview. Thank you po. God bless. Ayan. Okay, kasama natin yung isang shooter natin dito kasi ang vlog content natin ay yung classifier ranking. Kasama natin, kilala natin siyang Open Division. Dati po siyang, anong dati yung standard sir, ano? Production Optic Light. Oo nga pala, Production Optic Light. Sir, sa Open ka po naglalaro ngayon? Yes, Open Division. Grandmaster ka na po ba sa Open or dun sa Production Optic Light? Parehas po, ayan. Ayan. Sir, pakikwento naman po, kailan ka po na-classify as Grandmaster dun sa ating Open muna kasi currently Open ka naglalaro? This year, nung pagkalipat ko, after I think first 3 or 4 matches na classify na ako as Grandmaster. Okay. Pero nagtagal ka po sa Production Optic Light po, ano? Oo, yes. Oo. Anong age ka? 3 years ata or so sa Optic Light. Sa Optic Light? 3 years. Nung first time mo maglaro ng Production Optic Light, mga ilang years po bago ka po na-classify as Grandmaster? Wala, 2 buwan. 2 buwan na-classify ka na po. Ayun, ganyan po kalupit si Sir Paulo. Ayan. 2 matches and then... Ayan, okay. Paano po yung procedure nun, sir? Kasi ang pagkakalam ko, maglalaro ka at least 2 na level 3 na may naglalaro Grandmaster dun sa division mo. Correct. So, same lang po ba yung procedure niya dati? Para matulungan po natin yung mga aspiring shooter na gusto rin mag-classifier ranking sa ating PPSA. Yes, same lang din. So, kailangan makaputok ka ng at least 2 qualifying match or classifying match na level 3 with an existing Grandmaster shooting yung division na pinuputokan. Ayun, oo. Kunin yung average mo and then yun yung magiging classification. Sir, paano po? Let's say naglaro ka po ng 2 level 3 na. Do you need to inform PPSA dun sa result mo o automatic po nakikita na po ng PPSA yung mga result? Sila na mag-average nung best results. Okay. So automatic na po, sir. Makikita mo na lang po sa ranking mo kung umangat ka na po sa Master, Grandmaster. Correct. Ayan, okay. Sir, any tips sa mga gustong mag-Grandmaster din na mga aspiring shooter? Practice a lot, mag-dry fire araw-araw, huwag tamarin. Malaking bagay, solid fundamentals. Ayan, Sir, shoutout. Pag may gusto tayo shoutout sa ating mga kilala. Hello everybody. Ayan, sir, thank you very much sa pagpapunlak ng ating vlog interview. Ayan, thank you po. Kuha ka na ng shooter start. Dapat na ito shooter ha. Sige. Gagantay mo ko eh. Joke lang yan, joke. Masaya. Sir, welcome to stage 4. Short course. Minimum 12 rounds. 4 electric target, 3 electric popper, and 1 electric metal. And no shoot. Shooter starting, both feet normal. Facing down range, gun position. Lahat habang. Low leg, the beginning of short one. Activation area. On the right, activation of any question?
Ayun. Tambay. Eight, four. Eight. Yan guys, natapos na yung laro natin dito sa The Gun Store Invitational Shoot. Dito po sa may Batanggenyo Gatalleros Firing Range, yung ating nilaruan na level 3 sanction match. Ito nga po yung isang sinabi natin, ito yung isang level 3 ko na i-compute natin sa classifier ranking ko sa PPSA. So ang result po, magbibigay lang po ako ng update regarding dun sa laro ko. So ito yung sabi ko na lalaro kong isa, kasi yung classifier natin dalawa, yung kailangan natin laruan na level 3 na may lalarong Grandmaster. May lumaro naman na Grandmaster dito, sila Khalil Biray, sila Brutexon, si Joseph Bernabe. Ayan, so ang update po ng laro ko guys, medyo may kasamaan ang putok. Medyo may mga may mga pumalya tayong stage. Ayun. So tingnan natin yung result, at pagdating naman next week, laruan naman natin yung level 3 din dito sa may San Juan La Union sa LU. Ayan, so isang classifier natin yon. And then just in case guys na masama yung result ko dito at pumawi ako sa San Juan, laro pa tayo ng isang level 3 para pambawi, just in case na hindi maganda yung result ko ngayon dito sa yung larawan kong The Gun Store Invitational Shoot na level 3 dito sa Batanggenyo Gatalleros. Ayan, so tingnan natin. So natapos na yung laro. Ayan, so yan lang po muna yung ating update. Yan po guys, at dahil natapos na po ang ating putukan, ayan, dahil nandito po ako sa Batangas, hindi pwedeng hindi ko palagpasin na matikman ang kanilang lomi. Dito po sa may malapit lang din sa firing range, may nadaanan po akong kainan po ng lomi, gutuhan. Ayan, so nag-stop over po muna ako at tinikman ko ang kanilang lomi. At siksik naman po ang na-order kong lomi at napakasarap po. Masarap po talaga ang lomi ng Batangas. Ayan, so food trip muna tayo at yan po ang kagandahan pagka natapos putukan. At yung palbura po talaga na naaamoy natin ay nakakagutom. Ayan, kain muna tayo guys. At maraming salamat sa panonood ng aking vlog journey, at abangan po natin yung next na vlog na naman po natin sa ating level 3